Maganda siya for brain development ni baby. Maganda rin siya sa skin ni baby. At ito daw ang closest sa breast milk. Okay? So, hindi na ako nagsisisi. Napakaganda ng sinasabi ng mga doctors, pediatricians, even the reviews ng mga moms and parents. Ang ganda daw talaga nito. Hi mga beshi! It's me, Alex Only, and welcome back sa ating YouTube channel. So, I know, matagal-tagal talaga bago ako nakapag-upload ng bagong video. So, yung channel ko talagang mas naging for shorts na lang siya simula nung naging paregi ako. Hanggang sa ngayon na nanganak na ako. Actually, isi-share ko pala dito sa inyo kung may nangangaroy sa labas, sorry. Wait lang. So, going back, yun nga, so puro, pero kung gusto niyo naman ng update sa baby ko, talagang sa mga nangyari sa akin, so makikita niyo naman siya dun sa mga shorts na mga ina-upload ko. So, pwede kayo pumunta sa mga shorts ko, tapos makikita niyo dun yung simula nung newborn siya, tapos hanggang sa ngayon na 6 months na siya. So, speaking of 6 months na kasi si baby, i-share ko pala sa inyo yung milk na ginamit niya. Sige, sana naririnig niyo pa rin ako. I-share ko sa inyo yung milk na ginamit niya since newborn. Kasi since newborn siya, talagang wala akong milk. Pinilit ko namang mag-breastfeed. Talagang I tried my very best na magpa-breastfeed sa kanya. Pero wala talaga akong ma-produce na milk. So, ever since no pinanganak siya, talagang bottle-fed na siya or formula-fed na siya. Mula na pinanganak siya, nung nasa hospital kami, up to, I think, bago mag 2 weeks, ang gatas niya ay Nan Opti Pro. Ito siya, yung color blue na foil. Basta color blue. Pero, ang nangyari kasi dyan, yung nahihirapan siya magpupo. Parang tumatagal lang 4 days bago siya magpupo. Tapos medyo matigas. So, bilang newborn siya, hirap na hirap siya doon. Nag-switch kami ng milk. Ang pinalit namin sa kanya ay ang Similac infant formula. So, ito yon. Baliktad. Ayan. So, ito yung pinalit namin ng milk sa kanya after nung Nan Opti Pro. So, ito, naging sobrang hiyang na to. Sobrang ganda nito sa kanya. Very easy lang sa tummy niya. Nakaka-poop siya ng maayos. Tapos, maganda rin yung progress sa katawan niya, makinis yung skin niya, and then maganda yung development niya. Medyo parang advanced nga siya kasi tapos ang laki din niya, tapos mabigat siya, tapos mahaba siya. Or siguro dahil matangkad rin naman talaga ako, tapos malaki rin naman talaga siya pinanganak. But this one is very good talaga sa kanya. Thankful na ito yung napili ni Habi na milk niya. Syempre, nag-start muna kami sa maliit nito. Kasi nga, ang pag-milk kasi kay baby is trial and error yan. So, hindi mo malalaman kung anong hiyang niya hanggat hindi mo sinusubukan. Kahit anong sabi ng pedia mo na maganda yung ganito, maganda yung ganyan. Pag hindi yan hiyang ng baby nyo, wala pa rin. Sayang lang. Okay? So, nag-start kami muna sa maliit. Tapos, hanggang sa palaki na ng palaki yung binibili ni Habi na. Ito, Similac infant formula. So, for 0 to 6 months to. So, wala kami naging problem dito. Ito yung naging milk niya for the entire 0 to 6 months niya. Okay, ito. Tapos, nung nag-6 months na siya, nag-turn na siya ng 6 months, since very kampante ako na okay sa kanya ang Similac, isinimilac gain na namin siya nung nag 6 months siya. Ito kasi yung kasunod ng Similac infant formula. So, ito yung kasunod niya. Ito yung 2. Similac 6 to 12 months na to. Ang naging problem namin dito, hindi ko ina-expect na ganun yung magiging pagbabago kay baby. Talagang yung umiiyak siya sa sobrang tigas ng pupo niya. As in, umiiyak talaga siya. Yung pupo niya sobrang liit. Sobrang liit, pero matigas na matigas. Ganon siya nahihirapan dito sa milk na to. In-observe ko mauubos na niya to. Ang laman nito, 4. Kung di ako nagkakamali, 4. Ang laman nito. May natira pa kami dito 2. Ayan, may natira pa kami dito 2. Kasi nga, hindi na namin to pinaubos kay baby. Kasi, sobrang nagsasuffer siya dito sa Similac gain na 6 to 12 months. Hindi ko alam kung bakit, kung anong talagang difference nito dun sa Similac infant formula. Kaya ang ginawa namin, switch ulit kami ng milk. Okay, sinasabi ko nga sa inyo, trial and error ang pagmi-milk kay baby. Nag-start muna ulit kami. Although si Habi ang ko talaga, sabi ko, sige, ikaw na bahala pumili. So, nag-switch kami. Ang una niyang binili, etong Enfamil Nura Pro. So, maliit muna. Siyempre, of course, mag-switch ka ulit. Another trial ulit. So, maliit mo na binili niya. Ito, Enfamil A+, Nura Pro.
Ayan, 6 to 12 months. Nung una, hesitant pa ako. Sabi ko sa kanya, parang hindi ko feel, ganyan. Siyempre, tinry pa rin namin. Kaysa nga naman, ituloy ko pa tong Similac sa kanya na alam kong nagsasuffer nga siya. So, pinatry ko na to. Bago maubos itong isang ganito. Tumagal lang kasi ito sa kanya ng 2 days, magti 3 days yan. Nagpupo na siya. Nakagpupo siya ng marami. Saka maganda yung pupo niya, very soft lang. So, ibig sabihin, very easy lang to sa tummy niya. Ito talagang naging problem. Kasi talagang hirap na hirap siya dito. Grabe yung iyak niya. Tapos may time pa na parang nagkaroon ng kasamang dugo yung pupo na awang-awa talaga ako sa baby ko. Grabe yung iyak niya. Kung tatry ko mag-upload dito ng video na sobra yung iyak niya. Kung hindi ko pa nabuburaha kasi naawa ako, hindi ko alam kung binura ko rin. Pero itatry ko hanapin. So, ito yung pinalit namin. Ang ganda nito. Ang ganda nito sa kanya. Tapos, para ma-prove ko na ito na talaga yung gatas na gagamitin ni baby, nag-try ulit kami ng maliit pa ulit. So, nung naubos to, nag-try kami ng maliit pa ulit. Tiningnan ko lang talaga just to make sure kung talagang okay to sa kanya. Dinaubos niya na ulit to. Okay talaga. Maganda talaga yung pupo niya. So, talagang na kami. Sure na kami na ayan na yung gatas ni baby, bumili na kami ng malaki. Kung yung experience nyo ay kagaya rin ng experience namin na from Similac 1, na nag-switch rin kayo sa Similac 2 nung nag 6 months na yung baby nyo, at naka-experience rin kayo ng ganong klase ng talagang hirap na hirap siya magpupo, talagang naaawan na kayo sa sobrang tigas ng pupo niya. Tas sobrang konting-konti lang nalalabas niya kasi parang takot na talaga siya magpupo. Marami namang cheaper na milk sa market. Kung ako sa inyo, mag-try muna kayo ng mas mura. Kasi marami na, hindi porket mahal, maganda, okay? Imagine, ang mahal ng Similac. Sobrang mahal ng Similac. Pero, hindi niya hiyang, okay? Etong 2. Although yung 1, hiyang niya. Pero itong 2, hindi niya hiyang. Tapos, nung nag-switch kami dito, akala namin makakamura kami. Pero mas mahal pala ito. Mas mahal pala itong hindi hamak. So, ang kagandahan pala nito, nag-search rin ako. Itong Enfamil Nora Pro, mga be. Maganda siya for brain development ni baby. Maganda rin siya sa skin ni baby. At ito daw ang closest sa breast milk. Okay? So, hindi na ako nagsisisi na ito yung napili ni Habi na milk. Kasi, mga comparison kasi, pag sa Google ka nagtingin, anong pinagkaiba ng ganitong milk sa ganitong milk. So, napakaganda ng sinasabi ng mga doctors, pediatricians, even the reviews ng mga moms and parents, ang ganda daw talaga nito. So, ayun nga, bukod sa very easy siya sa tummy ni baby, napapansin ko, ayun lang talaga yung napansin ko. Hindi ko alam kung dahil sa milk o dahil sa progress na rin talaga niya, dahil nga lumalaki na siya, nagiging iyakin siya ng sobra. Nagiging sobrang clingy na, hilig na niya magpakarga. Pero hindi ko sure kung dahil sa milk yun, baka dahil din talaga sa paglaki na niya. So, ayun lang, sana makatulong sa inyo tong video na to. Kung gusto nyo rin tong itry, it's worth trying kasi kami tinry lang din naman namin. But again, kung gusto nyong cheaper, marami pong gatas sa market na mas mura, na maganda rin sa baby. Actually, yung panganay ko, mura lang gatas no. Nagsimula yun sa S26 ng 0 to 6 months. Nung nag 6 months siya, pinromil ko na yata siya. O nung nag 1-year-old siya, pinromil ko siya. Basta ganun. So, itry nyo muna. Actually, yun yung sinadjust sa amin ng pedia namin, yung S26 na pink. Kaya lang, nakabili na kasi si Habi ng milk bago sa amin isuggest ng pedia yung S26. So, nag-stick na kami dito sa binili ni Habi para hindi na rin papalit-palit. So, yun muna. Shinare ko lang sa inyo kasi baka meron ding mga parents na kagaya ko na nagkaroon ng ganitong problem sa babies nila. So pwede rin nyo rin i-search kung anong effect nito or kung anong benefits or anong advantage kung ito yung milk na pipiliin nyo. So, ayun lang for today's video. Mas marami pala akong i-upload ngayon na parang tungkol na lang sa babies, ganyan. Tapos kung may suggestion kayo and questions guys sa mga gamit ni baby, mga ganyan, pwede ko rin i-share yun sa inyo dito. Basta comment lang kayo sa comment section kung ano pang gusto nyong malaman or kung anong gusto nyong i-update ko sa i-upload ko sa susunod na video. So, at kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na. Click the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na ginagawa ko.